Diretsahang inamin ni First Lady Liza Araneta Marcos na hindi maayos ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ako nanonood, please click nyo yung video studio. Kung guys, wala lang pa ito, libre lang. Tulong mo na lang dun sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin nga po today's video, First Lady Liza Marcos, inamin na hindi na talaga maayos ang relasyon niya kay Inday Sara. Yan guys, matapos niyang magpa-interview kay Katon Ying, di ba? Ngayon, laman sa ng balita, lahat na. Yung mainstream media, mga vloggers, lahat na, pinag-uusapan na yung kanyang interview. Dahil nga, sinabi niya na bad shot na itong si Inday Sara. So, pahiwatig nga ba ito talaga guys? Na talagang itong si First Lady ayaw na kaya VP Sara. At pahiwatig na rin ito, kailangan na mag-resign itong si VP Sara sa kanyang pagiging DepEd Secretary. Siyempre, di ba, mahirapan siya magtrabaho, di ba? At kamakailan lang, sinabi ni BBM, di ba, na nang tinanong siya ng mga media kung kumusta na yung relasyon nila ni VP Sara, at ang sagot niya, it's complicated. So, talagang hindi na nila maitago, guys, na hindi na maayos ang kanilang relasyon. So, nakakalungkot nga lang, di ba, gaya ang sabi ni First Lady Liza Marcos na naging partner sila nung nakaraang eleksyon at nagsabi niya na babangon daw sila muli. Pero wala pang 2 taon guys, next month pa lang ang pangalawang taon nila, yun na. Marami na mga nangyaring hindi maganda at ngayon talagang bangayan na. Di ba? Yung kampo ng Marcos, Romualdez at Duterte. So, dito guys makikita natin na hindi talaga solid ang unity. Di ba? Kumbaga, nagsama lang sila ng election, pero wala naman talaga silang matibay na relasyon. Nagkasundo lang sila. Kaya pumutok ito at ngayon talagang nakikita natin na talagang nawasak na. Nagsalita na nga itong si First Lady Liza Marcos. Di ba? Kaya nga ngayon guys, nagka-counter na yung mga DDS. Natural, ipagtatanggol nila itong si Inday Sara. Dahil sa ilaman ng balita at binabatikos na sa ngayon. So tayo naman guys, wala tayong kinakampihan kung sino yung tama o sa tingin natin ano yung dapat sa issue, doon lang tayo, di ba? Kasi tayo para sa bayan tayo, hindi tayo sa mga politiko na to. At nakikita natin na hindi talaga sila magkasundo. Di ba? Kung sila man hindi magkasundo, paano pa tayo, mga ordinaryong Pilipino, makikinabang sa samahan ng team unity kung sila mismo ay walang unity. So ito guys, panoorin muna natin yung mismong balita at tuloy natin ang ating reaction. Alright? Pasok, frontline. Diretsahang inamin ni First Lady Liza Araneta Marcos na hindi maayos ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. May hindi raw kasi nagustuhan si First Lady Liza sa ginawa ni VP Sara. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halil. Yan ang pasilip na sagot ni First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa ugnayan nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ni Liza sa teaser ng panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa Tune In kay Tunyi. Ayon pa kay First Lady, naging mabait siya kay VP Sara, pero meron daw siyang hindi matanggap. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ang tinutukoy ni First Lady Liza ay ang prayer rally sa Davao City noong January 28 kung saan dumalo sina VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, pinanatan ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos at narinig yan ng Vice Presidente. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente.
Hindi malinaw kung tumawa nga ba si VP Sara sa mga banat ng kanyang ama. Matapos ang prayer rally na yan, nagkita kinabukasan sina VP Sara at First Lady sa departure ceremony ng Vietnam trip ng mag-asawang Marcos. Kapansin-pansin doon ang pagtamlay ng pakikitungo ni Liza sa bise. Hindi sila nakitang nagbatian kahit magkatabi sila sa upuan. Sa isa pang video, bineso ng First Lady si Executive Secretary Lucas Bersamin at nilagpasan lang si VP Sara na kausap noon ng Pangulo. Noong February 2 naman, sa isang event, ilang beses tinanong ng media si Liza kung kumusta ang samahan nila ng bise, pero hindi siya umimik. Ma'am, sorry. Just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Ma'am, ano lang po, short reaction lang, ma'am. Sa isang punto, napatakbo pa siya. Ilang araw matapos niyan, si Vice President Sara naman ang tinanong at ang sagot niya lang. I have no comment on that at the moment. Sa kabila niyan, sinabi noon ng bise na wala namang problema sa samahan nila ni Pangulong Marcos. Pero nagpatuloy ang mga patutsyada ni dating Pangulong Duterte na binuweltahan naman ni PBBM tungkol sa umano'y secret o gentleman's agreement sa China. Noong Lunes lang, natanong si Pangulong Marcos kung kumusta ang relasyon nila ni Vice President Sara. Ang sagot niya, It's complicated. It's complicated. For me, nasa wala namang pahayag pa ang bise sa mga bagong sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos. So yun guys, napanood nyo, di ba? Ang matindi pa nito, pinuri niya itong si Leni Robredo. Di ba guys? Kasi nga, nung tinawag daw na bangag, itong si Duterte, itong si Marcos, nakita daw sa video na tumawa. Although hindi pinakita dyan sa balita, pero parang ako nakita ko yun eh. Nung pinapanood ko rin yun. But anyway guys, sinyalis na nga ba ito na magiging alyansa na sa darating na election? Di ba? Itong kakamping o dilawan at ang team ng pula o Unipink ang tawag dyan guys. Baka magiging Unipink na nga. So hindi natin masabi, di ba? Kasi talaga nung election, talagang bangayan yan. Pero ngayon, hindi natin sukat akalain na yung nagsama, naging solid at nagtagumpay noong 2025 ay sila rin pala ang wawasak sa kanilang sarili. At lumalabas ngayon, di ba? Gaya ng lagi natin sinasabi, lumalabas na ngayon na oposisyon itong pamilya Duterte. Di ba? Na kung saan mula nung nag-away sila, nagpangayan sila, hindi na tumigil. Pero nakita natin ang kakamping, dilawan, hindi kumikibo kasi nga per issue lang po ang kakamping. Walang planong pabagsakin ang Marcos. So nakikita natin yung layunin minsan, di ba? Kagaya natin guys, yung mga issue na pumapanig tayo kay BBM, kagaya ng China, di ba? Yung West Philippine Sea, yung sa SMNI, yung kay Kibuloy, di ba? Lahat yan pumapanig din ng kakamping, di ba? Sa ICC ganun din. Pero itong sa kampo ni Duterte, ang lumalabas talaga ay silang naging maingay at laging kumukontra sa gobyerno ni BBM. Kaya talagang mahirap isipin, di ba? Kung bakit nangyari sa kanila to. Pero siyempre sabi nga, lalabas ang katotohanan kung talaga bang para sa bayan ang kanilang ginagawa o sa kanya-kanyang sariling interest lang. Dahil wala pang 4 na taon, actually hindi pa nahati, di ba guys? Di ba 6 years yan, 2024 pa lang ngayon. 4 na taon pa naghihintay pero ngayon wasak na. Ngayon pa lang, wasak na. Kaya nga, marami pang sinabi. Kasi natuloy na guys, yung interview, buo na yung interview, hindi lang natin may play dito, baka tayo maka-copyright ni Katin. Pero mamaya, didiscuss pa natin yung iba na nabanggit din sila Maharlika, sa Sasot, yung mga DDS vloggers ngayon na talagang todo tanggol, todo batikos sa gobyerno ni BBM. Di ba? Ang dami nating nakikita ngayon. Talagang active sila guys. Maraming DDS ngayon ang active sa vlog para i-counter yung BBM vloggers o yung sa kampo ng Marcos. So tayo guys, manood lang tayo at obserbahan lang natin kung ano yung tama para sa bayan. Tayo, di ba? Hindi tayo pwedeng kumampi sa kanila. Kung tingin natin dito, halimbawa, yung sinasabi ni First Lady, na nasaktan siya,
dahil tinawag na bangagang presidente. Tama naman yun, di ba? Masasaktan ka naman talaga, lalo na asawa mo yun eh. Pamilya mo yun eh. Kahit sa private na pamilya, di ba? Sabihin sa asawa mo ganyan, masasaktan ka talaga. Eh, ito pa kayong presidente na nire-respeto sa ating bansa. At lalo na sa ibang bansa, di ba? Nakita naman natin pag sinalubog siya, di ba? Talagang lahat ng mga matataas na leader, mga presidente, ay talagang ginagalang siya. Kaya mahirap din isipin na kung babastusin mo ang presidente. Kaya nasabi natin guys, hindi natin binoto dahil nga nanalo na, mandato na ng batas na dapat na natin siyang suportahan. Pero sa mga tamang policy lang. Guys, di ba? So, kaya guys, anong masasabi nyo dito sa pahiwatig ni First Lady kay Inday Sara na kailangan ba talaga niya mag-resign na, magsiabalutan na, kasi nga talagang marami pa silang okasyon na pagsasamahan na pagdededbahan nila na hindi sila mag-uusap. Matitiis kaya ito ni Inday Sara hanggang sa 2028 case. So, abangan natin kung ano pa mga susunod nilang mga aksyon. At wala pang sagot dito si Inday Sara. Abangan natin. Huwag lang siyang magsalita ng no comment please. Alright guys, ganito na ako po. Abangan niyo sa susunod ng vlog. Thank you.